Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Delia dito sa ating dulang. Love and Memories. Nang sabihin ko kay inay na may mapapasokan na akong trabaho, ay nakita ko ang kanyang kasiyahan dahil may pangkukunan na kami ng gagastusin namin sa araw-araw. At yun ay binalita rin kay inay. Kinabukasan, pumunta ako sa opisina ng lalaki na kabunggo sa akin at tinanggap niya ako bilang empleyada niya. At medyo nahirapan ako sa kanyang opisina. Pero nang sabihin ni Sir na hindi ko dapat madiliin ang trabaho ko, ay nakahinga ako ng maluwag. At nang uwian, ay sinabay niya ako sa pag-uwi niya. Dahil bago makarating sa kanyang bahay, madadaanan muna ang aming barangay. Salamat sa iyo Delia, dahil pumayag ka na kumain tayo sa labas bago tayo umuwi. Bilang pasasalamat sa nagawa kong pagbangga sa iyo. Ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo dahil hindi na ako nahirapan na maghanap ng trabaho. At saka, madali lang ang binigay mong trabaho sa akin. At ngayon, nalibre pa ako sa hapunan at libre pa ang paghatid dito sa amin. Bakit ba ayaw mong ihatid kita hanggang dun sa bahay ninyo? May magagalit ba mga magulang mo? Hindi yun, sir, ang ibig kong sabihin. Iniiwasan ko lang na may masabi ang mga marites dito sa amin. Dahil kapapasok ko lang sa trabaho, may nagatid na kaagad sa akin dito. Baka sabihin ng mga tao nakikipaglandian na ako. Ano? Siguro naman ngayon ka lang makita na may nagatid sa'yo. Huwag mo silang pansinin. Alam mo yung mga taong ganyan kasi, walang magawa sa buhay Iinggit lang ang mga yan. Dahil may trabaho ka na. Basta sir, ayokong mapintasan nila ako. Pati mga magulang ko madadamay pa sila. At sasabihin na hindi ako tinuturuan ng magandang asal. Alam mo masasabi ko sa'yo, huwag kang papinto sa mga taong ganyan. Dahil mas lalo silang matutuwa kapag pinatulan mo sila. Kaya huwag ka na malungkot. Basta alam mong tama yung ginagawa mo. Huwag kang mahiya. Delia? Opo, sir. Sir? Delia? Bitawan niyo po ang kamay ko. Delia, pasensya ka Bitawan na. niyo. Hindi ko lang kasi napigilan yung sarili ko na umanga sa'yo. Dahil ingat ka sa sarili mo. At hindi gaya ng iba dyan na babae na sila na yung nagbibigay ng motibo para mapansin ang isang kaya ko. Sir? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Tingnan mo, Ikog. May naghadid kay Delia. Pero, bakit doon siya bumaba? Pwede naman sa harap ng bahay. Sino kaya yon? May kutsi pa, ha? Huwag mo nang itanong sa akin yan. Dahil hindi ko alam kung sino siya. Baka naman kakilala niya. Kaya pumayag si Delia na ihatid siya dito. Ang mabuti pa ay tanungin natin si Delia pag-uwi niya dito para malaman natin kung bakit kasama niya ang lalaking yon.
Kaya kailangan nating malaman kung sino ang lalaking yon. Kung manliligaw, yun ang piliin niya para makaahon tayo sa hirap. Dako, Ikog, yan agad ang iniisip mo. Paano kung may asawa na yun? Hindi na matutupad ang pangarap mo na makapag-asawa na may kaya si Delia. Sa palagay ko naman ay hindi hahatid si Delia kung may asawa yun. Sigurado na hindi papayag si Delia na maging kabit. Ay, tama na nga yan. Si Delia na lang ang makapagsabi kung sino ang lalaking yun. Dapat niyang iwasan para hindi siya mapahamak kung sakaling may asawa na yun. Sino ba yung nakakotse na nagatid sa iyo dito, anak? Bakit doon ka pa bumaba sa medyo malayo dito sa bahay? Inay, inihatid ako ng boss ko dahil gabi na ako lumabas sa opisina. At saka dito siya dumadaan dahil sa susunod na barangay siya nakatira. Ay, ganun ba, anak? Akala namin ng itay mo ay kakilala mo siya, kaya pumayag kang ihatid dito sa bahay dati. Huwag po kayo mag-alala, inay. Nag-iingat naman ako dahil mahirap nang mapasubo dahil ako naman ang kawawa. Ay, totoo yan, anak. Kaya huwag kang madiwala sa pambubola nila sa iyo. Huwag kang gamitin ang pera nila para kumagat ka sa pain nila at mapahabak ka pa. Inay naman, alam ko na mahirap lang tayo, pero hindi ko po tatanggapin ang anumang ibibigay sa akin. Dahil alam ko na may kapalit yun. Kaya hindi nila ako kayang lokohin, inay. Hindi po. Ay, mabuti naman. Kung nasa isip mo yan, kahit mahirap ang buhay natin, ay di mo dapat lungisan ang malinis na karangalan ng ating pamilya. Opo, inay. Huwag kayo mag-alala. Lahat ng bili niyo sa akin ay susundin ko dahil kapakanan ko ang iniisip ninyo. Ano ka ba naman, Manny? Alam mo na kailangan ko ang pera, pero nakakalimutan mo na pumunta rito. Kung hindi kita natawagan, sigurado nagutom ang aabutin ko. Bakit? Hindi mo ba alam na lagi akong busy doon sa opisina at ibang negosyo? Lagi ka na lamang nagre-reklamo Hindi ako nagre-reklamo kung hindi mo ako tinitipid. Kung minsan, kulang ang binibigay mo sa akin Kaya hindi ako naniniwala dyan sa dahilan mo. Baka may iba ka nang nililigawan. Kaya babol mo kung papuntahin doon sa pisina mo. Hindi totoo yung sinasabi mo. Basta wala akong masamang ginagawa. Ayoko na pagchismisan ka ng mga marites doon. Oh, bakit? Alam naman nila, nakalibin mo ko Di naiya sila na gumawa ng chismis laban sa akin. Baka matanggal pa sila sa kanilang trabaho. Pwede ba, Claudia? Huwag ka naman naman ng gulo. Basta manahimik ka na lang muna dito. At hintayin mo ko dito sa tinitiran mo. Naiintindihan mo? Alam mo, napapansin ko na unti-unti nang lumalayo ang kalooban mo sa akin. Hindi ko nang malambing sa akin, Siguro, may nahanap ka ng iba. Nagsasawa ka na ba sa akin, Manny? Ano? Sabihin mo. Bes, bakit ngayon ka lang dumalaw dito? Aba, gumagala ka na yatang mag-isa.
Hindi mo na ako sinasama. Ay talagang hindi na tayo makakagala pa dahil may trabaho na ako, Bes. At alam mo ha, nakita ko na ang tipo kong lalaking mamahalin ko. Ano? Swerte ka naman, Bes. Saan mo ba yan nakilala? O ano, nagtapat na ba sa'yo? Hindi pa dahil hindi pa nagtatagal na nagkakilala kaming dalawa. Doon sa kumpanya nila ako nakapasok ng trabaho. Mabait at hindi siya mapagsamantala. Kaya lang, baka hindi niya ako pansinin. Dahil alam mo naman, mahirap lang ang buhay namin. Bes naman, parang hindi mo alam ang kasabihan na walang mahirap o mayaman pag natamaan ka na ng pana ni Cupido, ang dalawang puso. Ewan ko lang, pero hintayin ko kung manliligaw man siya sa akin. Pero ang alam ko, malabong mangyari yun, Bes. Kaya hanggang pangarap lang ang pag-ibig ko sa kanya. Naku, Bes, talagang na-inlove ka kaagad sa kagupuhan niya. Pero, ang masasabi ko lang, kilatisin mo muna ang kanyang pagkatao. Baka may tinatagong masamang asal, kahit mag-ingat ka sa kanya. Oo, Bes. Hindi ko makakalimutan ang bilin mo sa akin. Dahil alam ko naman na nagmamalasakit ka sa akin. At ayaw ko rin na mag-alala ang aking mga magulang. O anang, ano ba ang nalaman mo tungkol sa lalaking naghatid kay Delia kagabi? Ay, yun pala ang boss niya. At ginabi sa pag-uwi, kaya isinabay na ang ating anak. Dahil nadadaanan niya ang lugar natin. Diyan nakatira pala sa malapit dito sa ating barangay. Sigurado ba yan? Pagsabihan mo si Delia na huwag magtiwala. Baka may asawa na ang boss niya. Baka sumama at pag iniimbita. Ay, oo nga. Hindi ko na tinanong si Delia tungkol sa kalagayan ng boss niya. Kung may asawa siya o nobya. Ay, kaya pag niyaya siya na kumain sa labas, dapat itanggihan niya. Baka yun ang paraan niya para mahulog ang loob ni Delia sa kanya. Pagkainin ng mga pagkain na hindi pa natikman ni Delia dahil mahirap ang buhay natin. Ay, hindi naman siguro taga si Delia para hindi niya mahalata kung siya ay pinapakagat sa pain ng lalaking yon. Pero alam ko na hindi basta maniniwala si Delia sa boss niya kung nambubola lang sa kanya. Sana nga, para hindi siya maisahan ng boss niya. Baka gamitin ang pagkabos niya para pumayag si Delia kung isama siya sa mga kainan. Kaya kausapin mo siya at sabihin na huwag nang sumama na kumain sa labas. Baka may ihalo sa iinumin niya. Nako, mapapahamak ang ating anak. Ano? Mabuti na lang at nandito ka, Manny. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa akin. Una, kumusta ng pakiramdam mo? May sumasakit pa ba siya sa tiyan mo? Sa katawan mo? Sabihin mo na. Habang andito pa ako. Ha? Ang ibig mong sabihin, hindi mo ko sasamahan dito? Paano pag sumakit na ang tiyan ko? Sino ang tutulong sa akin? Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Dahil kinausap ko na si Ate Sisay. At sila na yung magbabantay sa'yo dito tuwing gabi. Ano? At sino naman ang magdadala sa akin sa ospital kung ako ay manganganak na? May anak siyang binata. Pwede siyang magdala para isugod ka sa ospital. Kaya wala akong problema.
Saka mo naman ako tawagan, ha? Kung nasa ospital ka na. Kung ano man ang bibili mo, pag-iwan na lang ng pera para pang gastos mo. Pakainis ka naman, Manny. Kahit anong pag-iusap ko sa'yo, ay hindi mo pinagbibigyan ang manghiling ko sa'yo. Ewan. Oh, bakit maiinis ka? Ikaw naman ang gumawa ng problema mo eh. Ginusto mo yan na mabuntis ka. Kaya magdusa kang mag-isa mo. Manny! Inay, heto na po yung uniforme na lalabhan nyo para matuyo sa init ng araw. Ay, mabuti. At uniforme ang gamit ninyo. Hindi aksaya sa damit na pang-opisina. Lumata rin ang mga damit mo, anak. Tama po kayo, Inay. Sigurado na wala po ako maisusuot dahil luma na. Ay, hindi bale. Pag sumahod ako sa buwan na to, siguro makakabili na rin ako ng bago kong damit, Inay. Ay, oo naman, anak. Dalaga ka na. Kailangan mo rin ang bumili ng mga gamit mo para hindi sabihin na losyang ka, anak. Hayaan nyo lang ang mga inggitera, Inay. Dahil wala silang magawa sa buhay, kundi makialam sa buhay ng may buhay. Pero ang kanilang pag-ahon sa kahirapan, hindi nila alam ang gagawin. Yun na nga eh. Puro pintas doon ang ginagawa. Pero ang kanilang sarili ay hindi nila maayos-ayos. Kayo, Inay, ha, marami din kayong napapansin sa kanila. Para na rin kayong marites na nakikialam din sa itsura nila. Ay, paano naman? Ang dami nilang sinasabi na kumakapit ka raw sa boss mo dahil may pera para guminhawa raw ang buhay natin. Ay, naku, Inay. Sige na po, maglaban na kayo para hindi kayo ma-high blood sa mga marites na yan na puro chismis ang alam nilang gawin sa buhay. Pag ko ang nagalit, Inay, papatulan ko mayan, bigyan ko sila ng leksyon para tumigil sila sa pinaggagawa sa kanilang kapwa-tao. Nakakainis talaga ang Manny niya yun. Hindi niya alam ang kanyang tungkulin. Lagi na lang pinapaalala sa akin. Hindi ko makontak kasi sa cellphone niya. Asan kaya siya? Wala na nga akong panggastos eh. Kaya kahit magalit siya, ay wala akong magagawa. Dahil wala na akong pera eh. Kaya kakausapin ko siya. Aba. May bago silang empleyada. Siya siguro ang kapalit ko. Oo nga. Siya na lang ang pagtatanungan ko para malaman ko kung nandyan si Manny. Lalapitan ko na nga. Miss, pwede ba akong magtanong sa iyo? Gusto ko lang malaman kung nandyan sa opisina niya si Manny. Naku, sorry ma'am. Kakaalis lang po ni sir. May kakausapin daw na kliyente. Pero hindi po sinabi kung anong oras ang balik niya. Teka miss, may itatanong ako sa iyo. Sabihin mo sa akin ang totoo ha. Inililibre ka sa pagkain ng boss mo? Ha? Bakit mo tinatanong, miss? Nakakahiya naman ang magpalibre sa kanya dahil siya ang boss namin. Nililinaw ko lang para alam ko. At may dapat kang malaman sa boss mo para hindi ka magkamali na pumatol sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin, miss? Ano?
Maniwala kaya si Delia sa sinabing yun ni Claudia? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikaapat na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Delia dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.